Oktubre taong 2025. Sa atin hong Christmas countdown, 61 days to go bago ang araw ng Pasko. Para sa Bombo News and Views sa afternoon edition, kami ang inyo pong tagapagbalita. Bombo Jamaica Berbas. At Bombo Kervin Gamad. Sa ulo ng ating mga balita, sa balitang lokal, ilang mga estudyante sa San Mariano Isabela araw-araw na lumalangoy sa ilog makapasok lamang sa eskwela. Mga produktong gawa ng mga Isabelenyo itatampok sa Isabela Best Laco Trade Fair ng DTI sa Metro Manila. Sa sa balitang pambansa Senate Blue Ribbon hearing sa November 14, ihaharap daw po dyan ito pong mga bagong testigo ayon kay Senator Lacson. DTI nagsampa ng kaso laban sa 8 kontratista sa flood control scandal. Sa ipayong dagat, US maglalagay ng aircraft carrier strike group sa Caribbean Sea. Sa balitang kalakal, presyo ng mga bulaklak at kandila wala pang pagtaas ayon sa DTI. Sa palakasan, tambalang Iyala at Kitchenok pasok sa Guangzhou Open sa double semis. At sa entertainment news, Kim Kardashian ibinunyag ang pagkakaroon ng brain aneurysm. Ang detalye ho ng mga balita sa pagpapatuloy ng Bombo News and Views sa afternoon edition. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito na ang mas maraming oportunidad para sa mga gustong maging eskolar. Bukas na ang Oceana Gold Philippines Incorporated para sa mga karapat-dapat na estudyanteng nais maging bahagi ng Community Development Fund o CDF Scholarship para sa Nueva Vizcaya at Quirino sa pakikipagtulungan ng Philippine Counselors League. Layunin nitong matulungan ang mga kabataang gustong makapagtapos sa kolehiyo. Interesado ka ba? Bumisita sa kanilang website careers.oceanagold.com at i-download ang application form. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Oras sa pambansang radyo ng Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa detalye ng ating mga balitang lokal, buwis buhay ang ginagawang pagtawid sa ilog ng ilang mga mag-aaral sa Casala San Mariano Isabela, makapasok lamang sa paaralan. Sa kuhang video ng isang netizen, makikita ang ilang mga estudyante na lumalangoy sa ilog, bitbit ang kanilang mga gamit sa eskwela na nakalagay sa plastic bag. Sa panayam ng Bombo Radio Kawain sa uploader na si Arlene Ganaban Castillo, sinabi niya na upang makapasok sa paaralan, ang mga mag-aaral sa kanilang lugar ay kinakailangan nilang lumangoy sa ilog dahil ito lamang ang tanging paraan upang makarating ang mga ito sa kabilang bahagi ng Pampanga. Mayroon namang anyang alternatibong ruta sa pamamagitan ng pagdaan sa ibang barangay, subalit aabutin pa ng 1 oras bago makarating sa eskwelahan. Dahil dito ay napipilitan ang mga mahigit 30 estudyante na tumawid na lamang sa ilog tuwing papasok sa eskwela. Anya, matagal na itong problema sa kanilang lugar dahil ilang dekada nang ganito ang sitwasyon ng mga mag-aaral, lalo na tuwing mataas ang antas ng tubig sa ilog. Nananawagan naman sila sa pamahalaan na sana ay mapatayuan ng tulay sa naturang ilog upang hindi na mahirapan pa ang mga mag-aaral. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Arlene Ganaban Castillo. Ng interior yung iba, sir, yung salbadida. Kasi po, pag lumalaki po yung ilog, sir, hindi pwedeng gamitin yung bangka kasi naanod po siya, sir, walang makina. Sana may magdo-donate po ng bangka or mapansin po ng kataas-taasan na sana malagyan po ng hangin bridge man lang para hindi po mahirapan yung mga estudyante po ng Barangay Casala po, sir. Nakatakdang magsagawa ng Isabela Best Laco Trade Fair ang Department of Trade and Industry o
DTI Isabela sa Kalakhang, Maynila upang itampok ang mga produktong gawa sa lalawigan at mapalawak ang merkado ng mga maliliit na negosyante o MSMEs. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Provincial Director Attorney Cyrus Restauro ng DTI Isabela, sinabi niyang tampok sa aktibidad ang iba't ibang uri ng food products mula sa Isabela, kabilang ang cornix na gawa sa mais, banana chips, mga processed pineapple products, kakao at iba pang native delicacies. Bukod sa mga pagkain, itatampok din sa trade fair ang mga non-food items tulad ng mga palamuti, kagamitan at muebles sa bahay. Aabot sa mahigit 68 MSMEs mula sa Isabela ang lalahok sa naturang aktibidad. Ayon kay Restauro, kakaiba ang Isabela Best Laco Trade Fair kumpara sa ibang mga trade fair dahil mga produkto lamang mula sa Isabela ang ipapakita rito. Idaraos ang nasabing aktibidad mula November 8 hanggang 15 sa Festival Mall, Alabang, Metro Manila upang maabot ang mas malawak na merkado. Kabilang na ang mga mamimiling may kakayahang bumili at mga naghahanap ng abot-kayang produkto. Dagdag pa ni Restauro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga produkto mula sa Isabela ay dadalhin mismo sa Maynila sa ilalim ng programang Best Laco. Positibo naman ang pananaw ng DTI Isabela sa proyekto dahil napatunayan na ng mga nakaraang programa na malaki ang maitutulong sa mga ganitong aktibidad sa pagpapalago ng kita ng mga lokal na negosyante. Ganitong bahagi ng pahayag ni Provincial Director Attorney Cyrus Restauro ng DTI Isabela. Best Laco po yung buhat-buhat nating official marketing brand para ito na po yung kumbaga maging name recall ng ating mga consumers outside of Isabela doon sa ating mga produkto dito sa probinsya. Kasama po yung ating mga native delicacies no sa ating mga ibebenta. But yung sa Pansit Kabagan po, medyo hirap pa po tayo, no? Hirap pa tayong dalhin kasi doon po sa venue natin ay hindi po pwedeng magluto, may restrictions po tayo. Yung aktibidad natin sa darating na November 8 to 15 dito sa Isabela Best Laco. Sa iba pang balitang lokal, mamadaliin ng pamahalang panglusod ng Kawayan ang pagbawi sa Primark sa pamamahala nito upang agad na maaksyonan ang mga problema na nararanasan dito, pangunahin na ang pagbaha. Ito ay matapos muling bahain kahapon ang pribadong pamilihan dahil sa mga pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Sangguniang Panglungsod Member Paulo Eliazar Mico del Mendo, sinabi niya na kapag na-turn over na ang naturang kumpanya o ang naturang pamilihan sa pamamahala, ay agad nilang pagtutuunan ng pansin ang pagsasaayos sa mga drainage canals upang maiwasan ang pagbaha. Inaasahan niyang papalawakin ang mga drainage canals ng pamilihan upang maiwasan na ang mga pagbaha. Batay sa kanilang pagbisita sa pamilihan, kapansin-pansin na hindi dinadaluyan ng tubig ang kanal dahil sa hindi nalilinisan ng maayos. Nakakaapekto kasi ito sa kabuhay ng mga nagtitinda sa loob dahil wala ng mga mamimili na nagtutungo kapag may mga pagbaha. Binigyang diin naman niya na ang pagsasaayos sa public market ay collaborative effort kaya kinakailangan ding panatilihin ng mga vendors ang kalinisan sa pamilihan. Ayon sa konsehal, 30 araw ang ibinigay na palugit sa pribadong pamilihan upang ma-turn over ang pamamahala sa nasabing palengke. Bagaman may nakatakdapang pag-uusap sa pagitan ng private market at lokal na pamahalaan, tiniyak niyang pinalna ang kanilang desisyon na bawiin ang prangkisa mula sa nasabing pribadong kumpanya. Samantala, pinag-usapan na ngayon sa konseho ang pagsasaayos naman sa market code ng lungsod na susundin sakaling mag-take over na ang pamahalang lungsod sa pamamahala sa palengke. Anya, luma na kasi ang market code ng Kawayan na noon pang 2012 nang maipasa. Tiniyak naman niya na mas maliit pa rin ang babayaran ng mga stall owners sakaling maipasa na ito. Ganito ang bahagi ng pahayag ni SP Member Paulo Eliazar del Mendo. Ang dami po nilang violate na based dun sa ginawang agreement. So sa kontrata, based dun sa kontrata mismo, napakarami po nilang violate na agreement. Actually, yun nga po yung naging reason why bakit po namin ni-revoke yung kanilang franchise. Kasi nga po, nag-violate sila dun sa agreement. So yun po yung naging ating reason sa pag-revoke ng franchise. So yun po yung wala pong na-violate doon. And
kasalukuyan na po naming inaano rin, no, kinakansela yung agreement na yon. Kasi nga para nang sa ganon ay proper na yung turnover po ng public market. Naka-high alert status na ang Luna Police Station kasunod ng paparating na undas. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Reynald Madela ng Luna Isabela, sinabi niya na payapa naman ang kanilang bayan pagdating ng undas. Ngunit hindi sila nagpapakampante kaya naka-high alert status pa rin ang kanilang hanay upang matiyak na walang magiging aberya. Anya kabilang sa tututukan nila ay ang intersection, simbahan at maging ang mga sementeryo. Sa tala ng pulisya ay wala namang kaso ng anumang karahasan sa mga nakaraang undas at ito ang nais nilang makamit sa ngayon. Nagpaalala naman ang opisyal sa mga magtutungo sa libingan na sumunod sa mga ipinapatupad na protokol. Kabilang dito ay ang pagbabawal ng pagdadala ng mga matatalim na bagay at baril, maging ang pagpunta sa libingan ng nakainom. Samantala, isa rin sa inaasahan ng hanay ng Luna Police Station ay ang pagdalaw ni Senator Raffy Tulfo sa nasabing bayan dahil regular nitong binibisita ang mga yumao nitong kamag-anak. Ayon naman sa hanin ng PNP Luna, naghanda sila na magbigay ng seguridad. Ganitong bahagi ng pahayag ni Deputy Chief of Police Lieutenant Reynald Madela. Sa Luna Police Station at lahat po ng mga personal po natin ay may kanya-kanyang mga tasking at lahat sila ay nakapesto sa mga places of convergence, sa mga charges, sa mga mayroon po rin tayo mga police assistants sa sementeryo at sa mga sa national highway po. Karaang undas po dito sa Luna, napakatahimik po at maayos po ang takbo po ng undas po natin, celebration po ng undas po natin at kami po nananawagan sa ating mga mamamayan dito sa Luna na sana pang ayusan at katahimikan po. Humiling ng karagdagang puwersa ang Cabanatuan Police Station sa Isabela Police Provincial Office upang katuwang sa pagpapanatili ng katahimikan sa pagdiriwang ng kapistahan sa bayan ng Cabanatuan sa darating na November 5, 6 at 7. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Romeo Mabea, ang Chief of Police ng Cabanatuan Police Station, kakailanganin nila ang karagdagang puwersa lalo na at may mga inaasahang opisyal ng pamahalaan na dadalo. Aminado naman ang hepe na sa dami ng mga nagtutungo sa poblasyon ay hindi sapat ang kanilang hanay para mabantayan ang mga magtutungo sa selebrasyon. Kabilang sa mga inaasahan na ipapadala sa kanila ay ang hanay ng Mobile First Company dahil sa kagamitang mayroon ang mga ito. Samantala, nagtakda rin ng curfew hours ang bayan ng Cabanatuan, Isabela, katuwang ang PNP sa mga nagtutungo sa Banchetto tuwing gabi. Hanggang alas 10 lamang ng gabi ang mga minor de edad habang ang mga nasa tamang gulang ay pinapayagan namang manatilig hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitatalang insidente ang mga pulis mula nang magsimula ang Banchetto sa lugar bilang bahagi ng araw ng Cabanatuan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Police Major Romeo Mabea, Chief of Police ng Cabanatuan Police Station. Po lahat ng preparation namin po sir with regard sa security po sir, sa deployment plan namin po dyan sir, and we are already requested for the additional augmentation of personnel po sir for to conduct sa po sir, security preparation sir. So may mga series of activities po sir. Actually sir, this coming 31 to 8 po sir, to November 8 yun yung sir, yung date where the festivity of the Cabanatuan sir is magaganap po sir. So may mga series of activities. So we expected yung mga po sir, mga visitors, mga VIPs po sir, kaya security preparation lalo na yung po sir, presence ng Muling isinagawa ng Couples for Christ o CFC sa Cagayan City ang taunang Answering the Cry of the Poor o ANCOP Global Walk, isang fundraising campaign na naglalayong makalikom ng pondo para sa mga scholarship programs ng mga mahihirap at deserving students sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Don Rebueno, ang regional head ng Couples for Christ Northeastern Luzon, ibinahagi niyang 15 taon nang isinasagawa ng CFC ang aktibidad na ito
ito sa ilalim ng programang ANCOP. Layunin nitong matulungan ang mga estudyante na makapag-aral at makapagbigay ng scholarship sa mga estudyanteng Pilipino, lalo na ang mga kapos sa buhay. Anya mahigit 6,000 na mga estudyante ang natulungan ng kanilang organisasyon at ang iba ay nakatapos na ng kanilang pag-aaral. Ang ANCOP Global Walk ay hindi lamang isang simpleng lakad, kundi isang faith-based fundraising campaign na sumasagisag sa pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Kaugnay nito ay patuloy namang hinihikayat ng Couples for Christ ang publiko na makibahagi sa mga ganitong mga gawaing pangkawanggawa upang mas marami pang kabataan ang matulungan ng programang ANCOP sa mga susunod na taon. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Don Rebueno, ang regional head ng CFC North Eastern Luzon. Meron tayong mahigit na 6,000 na students na inaalagaan at madami rin dyan ay nakatapos. Iba na nga ay marami na tayong paring nagsiserve na ngayon na pinondohan itong ANCOP Global Walk. It is a fundraising campaign to raise money for the poor. And yung mga deserving students naman ay all over the Philippines. Yes, sir. And actually, meron pang mga ibang countries na nakikinabang, but ito ay sinusuportahan naman ng mga Couples for Christ. Oras sa pambansang radyo ng Pilipinas, 21 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, inanunsyo ni Senator Panfilo Ping Lacson na gaganapin ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na November 14, 2025. Ayon sa kanya, isang napakalagang testigo ang iimbitahan upang magbigay linaw sa mga isyong tinatalakay sa investigasyon. Bagaman hindi pa pinangalanan ng testigo, tiniyak ni Lacson na ito ay may direktang kinalaman sa mga usapin ng katiwalian. Maging si retired Sergeant Orly Gutesa ay inanyayahan din sa hearing. Ang pagdinig ay bahagi ng patuloy na investigasyon ng komite sa mga aligasyon ng irregularidad sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Nananawagan naman si Lacson sa publiko na tutukan ang pagdinig dahil sa bigat ng mga isyong tatalakayin. Dagdag pa niya, mahalaga ang partisipasyon ng mga mamamayan upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Inaasahang magbibigay liwanag ang susunod na pagdinig sa mga tanong na bumabalot pa rin sa issue. Nagsampa ng ang Department of Trade and Industry ng mga formal na reklamo laban sa 8 kontratista na sangkot umano sa iskandalo sa flood control projects. Ayon sa DTI, ang mga reklamo ay sinampa sa ilalim ng Executive Order number 913 o 1983 at iba pang batas pagkakakalakala dahil sa posibleng paglabag sa construction industry regulations ng mga naturang kontratista. Kabilang sa mga pinangalan ng kontratista ang ilan sa top 15 firms na umaray kumorner ng 20% ng 545 billion pesos flood control contracts. Ayon iyan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama sa mga nasampahan ng kaso ay ang mga sumusunod: ang Legacy Construction Corporation, Centerways Construction and Development Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, MG Samidan Construction, LR Tiki Builders Incorporated, QM Builders, EGB Construction Corporation at High Tone Construction and Development Corporation. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, inihain ang mga reklamo sa Philippine Contractors Accreditation Board, Monitoring and Enforcement Division o PCABMED na siyang nag-iimbestiga sa mga paglabag ng mga kontratista. Dagdag ng DTI, maaari nitong suspindehin ang lisensya ng mga sangkot habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bukod sa 8 ito ay